Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Okay, ngayong hapon po ay panibagong episode na naman tayo, and this is another chance for us to experience what other people had experienced sa kanilang pakikipag-usap at sa pakikipagtrabaho, and trying to organize yung mga senior citizens dito sa ating bansa. For those who do not know, tayo po ay 12 milyones na. So, and counting ha. So, padami po tayo. So, there is a need for us to start working together. Ngayon po, inaanyayahan natin ang ating mga kasamahan to join us sa ating usap ngayon. At ito pong ating programa is called Tips o Time for Information and Public Service. This is brought to us by the Coalition of Services of the Elderly o COSE sa ng Miserior, isang grupo ng mga Catholic bishops ng Germany na involved sa pagpapunlad ng iba't ibang mga. So, ngayon po ang ating pag-uusapan ay isang napakahalagang bahagi ng tinatawag nating community organizing. At isa po sa ngayon, nag-iisa siya ngayon, kaya will be able to devote much time sa pakikipag-share niya ng kanyang mga karanasan bilang isang community organizer. So, Ms. Margaret Tolero, siya po Yes. ay sa ating mga awardees just this month. Mais na ito. Yung pong tinatawag nating 10 ulit ang nakatatanda, that is being initiated. Actually, matagal na po yan. Yung na-initiate po yan ng Coalition of Services of the Elderly. Ms. Margaret Tolero, ipakilala po ninyo ang sarili para mas ma-inspire ang ating mga manonood. Yes po. Si Margaret Tolero po ito, one of the Sun Awardees itong 2025. Presidente po ng Senior Citizen of Barangay Irisan. Naging OSCA ng 4 years nitong nakaraan. At First Vice President ng Federation ng mga Senior Citizens ng Baguio po. Yun po. Yung po tayo ngayon. Active sa mga Mamaya community po, services. patikim lang po yun. Patikim lang yun. Opo. So mamaya, hold your breath kasi mamaya madami po siyang ikukwento sa atin na sa kanya mga karanasan bilang isang community organizer, bilang isang leader ng mga nakatatanda sa Baguio. So, habang hinihintay po natin ang aking co-moderator na si Kapuroy, isa rin pong leader ng mga senior citizens dito sa Metro Manila. Natin siya, ako din magpapakilala ng konti. Isa po ako sa mga pinakaluma ng mga awardees
ng 10 ulirang nakatatanda. Circa 2009 po ako. Kaya Oh. puti na ang aking buhok. But yung pagputi po ng aking buhok does not in any way diminish yung akin pong passion and my interest in working with older persons. Sa ngayon po, meron kaming bagong grupong inorganisa which is nationwide. So, natin yung aming invitation for all organizations who will be interested na tumulong sa amin na palawakin natin at paganahin natin ang mga kilusang ito para sa kabutihan, sa ikagaganda ng buhay ng mga senior citizens. Let this be our legacy. Okay, para po doon sa ating mga gusto kong imbitahan yung ating mga taga-subaybay kasi mukha pong nangungonti yata yung ating mga taga-subaybay, konti na lang nagbibigay ng mga remarks and mga comments. So nakita ko na yung mukha ng ating gwapong co-moderator. Anyway, medyo konting lang. Ituloy ko lang yung imbitasyon na don't fail to join us. Kung ano man po ang mga saloobin ninyo tungkol sa ating mga usapin, pwede po ninyong isulat dito sa ating chat box. Okay, tatawagin ko po si CM Floro. Kaya ako siya tinawag na CM kasi po siya ay council member ng National Anti-Poverty Commission Senior Citizen Sectoral Council. Okay, CM Floro, take it away. Ay, magandang hapon po. Pasensya na po at mukhang nagluluko yung aking computer eh. Nag-fluctuate yung yung kanyang power. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig nood at magandang hapon po kay Ma'am Margaret. Hello po. Muli ay nagpapasalamat ako sa ating mga tagapakinig nood at sana ay maging maayos itong ating programa ngayong hapon. Yes, may ang the usual ba ang tanong natin, CM Floro? Opo. Okay. The usual is syempre ipapakilala, since nagpakilala ka na ng sarili mo, siguro maganda rin kilalanin natin ang samahan na iyong kinabibilangan o ang samahan na isa ka sa nagpundar at nagli-lead. Okay po. So, ang SCABI po, yung unang-unang barangay senior citizen na sinalihan ko, ay isa sa mga pinaka-largest, biggest barangay in the city of Baguio. So, ang umpisa namin, syempre, what are our achievements? Alam mo, nag-umpisa kami, lahat naman yata ng senior, may table lang. Table lang tayo sa barangay. Tapos yung namin, yung kung saan kami nagmi-meeting doon sa may fire station, daanan ang ingay. Di ngayon, tapos meron lang kaming mga 80 na nakalista nung kinuha ko yun na association, 80 ang 20 lang nag-a-attend. So sabi ko, mangarap, hindi naman siguro masamang mangarap. Sana we will have a building of our own. So yung desk na yon, ngayon po, pag napunta kayo ng Baguio, 3 palapag with sa taas nun meron kang makikitang top roof na pwedeng magamit sa mga functions o kaya yung pangarap namin na maging hydroponic gardening. Doon sa maliit na lamesa na yun sa barangay, nagtulong-tulong ngayon itong mga senior citizen, tapos nangarap, ayun, nagkatotoo. Makita mo, kompletong building, lahat-lahat na, bawat palapag, may mga toilets na dala-dalaw o 3 pa kung minsan, kompleto sa mga equipments. Yun ay dahil lang po sa nakakaisa, yung noon 80 lang nakalista, 20 nag-a-attend, but I reorganized that one, reactivated. Ngayon po, mula doon sa kokonte, naging 3,000 members na po ang member ng association na yun. Ang isang achievement nila, mula sa zero, na
na financial kwan. Wala sila eh. Wala silang bank book, wala silang kapera-pera. Now, they have 3 bank books with a few millions. Can you imagine that? Na nagawa. Kasi Barangay Irisan is one of the, yung marami ang mahirap doon. Hindi po kagayang nasa city na meron talaga. But alam niyo ho ba, by encouraging them with the 5 pesos, yung mga ganun lang, nakaipon sila. You know? Dati-dati, okay lang sila sa pass the hat pag may namamatay. Can you imagine that now they can give 11,500 para lang dun sa mga naunang namamayapang kasamahan nila? Tapos, they're so active now, both sa barangay at saka sa mga kapwa nila, senior. Ang dami nilang activities ngayon doon. And it only started with an inspiration, inspiring them to attend. So hindi natin masasabi na lahat na lang ng tulong manggagaling ng gobyerno. Madali ay okay lang pala yung magtulong-tulong kayo and show the government, nako, kaya namin. Alam mo ba yung building namin noon? Bundok yan. Bundok. Imposible makapagtatayo kayo ng building yan. Hindi pwede, sabi ng gobyerno. Sabi naman ng mga kalalakihan, baka pwede bato-bato, let's flatten it up. Sabing ganon, flinat nila. And then after na na-flat yun, eto na, sama-sama sa paglalabi ng funds. They started with the first phase, second phase, third phase, and now may legacy lang iiwanan sa ating mga senior citizens of Barangay Irisan. See, yun po ang mga activities namin na at saka mula sa mga accreditation po para makahingi sila ng malaki-laking donations from business establishments, mula sa national, mula sa local. Ang ginawa po nila, nagpa-accredit po muna sila sa barangay, then to the city, then sa DOL, linakad nila ang National DSWD. So they're one of those few na accredited sa entire Philippines. See? That is what we can do. Walang-wala kami noon, tell you. But now we're proud. We have a legacy na pwede naming maiwanan. So, ano-ano pa yung mga iba naming mga activities? Kagaya ninyo, kagaya ng ibang grupo ng senior, we have the Sunshine Group. Di ba? Meron yung talaga yan. Dumadalaw sa may mga sakit, sa ospital. Just even patting the shoulder. Malaking bagay na yun. Di ba? Mga volunteers yan. Meron po rin kaming health club. We're always updated lagi sa mga benefits natin. Di ba? Lagi kaming on the go. Aalamin natin, ano bang bagong programa? Ano bang atin? Kasi kung minsan, ang nangyayari, lalo na sa mga provinces, wala pong dissemination. So doon nag-umpisa, doon namin nahikayat ang maraming magjo-join sa organization. Meron kaming sing and dance group. Meron kaming mga livelihood, spiritual activities, mga ganun ba? At pagbabahagi ng mga kwento, karanasan sa ating mga nursery and kindergarten pupils natin, no? At saka, of course, active participation po sa barangay. Kunwari, yung mga yung mga general assemblies nila, yung mga garbage collections nila, yung mga clean and green nila, yung mga brigada eskwela. It is only sa pagpapakita namin na visible kami sa lahat na doon kami nakakakuha ng pondo po. Yung po ang strong. Yung pag ginagawa ko na. You see? That's how it is. Yes. Thank you, Ma'am Margaret, kasi natutuwa nga ako kasi I've been organizing also. Yes. Ang isa sa mga challenges namin lagi ay yung funding. Siyempre, kapag lumalarga ka, pupunta ka sa mga bahay-bahay, hindi naman lahat ng bahay ay katabi lang nakatabi ng bahay mo. So, sometimes, lalo na sa amin dito, bundok. We'll have to go maybe a mile, 8 kilometers. Yes.
at kakailanganin mong mamasahe. So yung mga ganun pa lang, talagang magkakaroon ka na ng konting drawback, no? Mag-iisip ka na, maitutuloy ko ba ito? Paano ko ba ipagpapatuloy ang ganitong gawain na wala naman ako ibang pinagkukunan, 'di ba? Kasi Opo. usually not funded by government. Yes. Yung mga organizations na Aha. tuhan ng mga ng civil society organizations, bihira 'yon. Yes po. Ang karaniwan ay ah, sarili mong desisyon, sarili mong kayod. So you own everything, including the problems. Yes, that's right. Sabihin, But siguro, it's just a matter of encouraging them. Alam mo, nung una, ang hirap. Pero you know what? When there is something that they get, they won't be able to resist giving a little. You know, yung, kunwari, sa mga meetings, how do I encourage them? There's always something new that they must learn. There should always be something na natutunan nila or may makukuha sila. Kunwari, uy, may bagong programa, ganito, ganyan. So, nai-encourage sila to be active. Tapos, alalahanin nyo, magiging active tayo pero we cannot work na walang gasolina. So, it's just a give and take ba? May nakukuha sila, may natututunan sila. Kahit mag-bill kayo ng 1 million. Kung alam nyo gagawin nyo, okay yan, ganito ang gawin. So, they are encouraged to join the organization in that they're willing to part. Kahit nga yung mahirap sa mahirap, makikita mo kahit 2 piso, 5 piso, they will be. Yung dadalaw sa inyo hindi yan maglalakad lang. Paano yung pambili niya ng tubig papunta sa inyo? And they will be very much willing na magbigay. Ganun pong nangyayari. O kaya kung wala silang pera, may mga gulay, ibebenta nila o ibibigay nila, na i-encourage itong mga volunteers natin to go to them, to go and see them. Kasi, Ma'am, may yes, sir. tanong lang po ako. Saan po Opo. yung building niyo dun sa Baguio? Yung ba yung malapit sa St. Louis? Ito yung ang sinasabi mo malapit sa St. Louis, ito yung Federation. Ito yung kung saan ako ngayon. Sana kung doon lang kasi mahina ang signal sa akin. Yung akin, about yung papunta ng Quirino Highway, doon sa Quirino Highway, that's the last barangay from going to the north. South ba? Going down the lowlands. Yun. Barangay Irisan. May makikita kang 4-story buildings doon. Makikita mo na kaagad sa kalsada. Barangay kasi nung nakaraan, yes, nag-benchmarking kami diyan sa Baguio mismo. Dito sa Federation ka nagpunta kami mga NAPSI council members, senior citizens. So sabi ko parang familiar yung yes, likod mo. Andito pa rin po ako. Ako pa rin ang first vice nila sa Federation. Okay. Opo. For the information ni Kapuroy, si Ma'am Margaret is one of the awardees. Opo, alam ko po 'yun. Natsambahan. Hindi kasi. Kasi. Hindi, wala kasi siya noon eh. Pero nabasa ko po yung mga listahan ng ating awardee. Unfortunately, class reunion naman namin, 45th year reunion ng batch namin dun sa UP, kaya ako'y sumama. Ulitin mo mapunta uli rito, ipapasyal kita doon. Opo. Yes. So like I was saying kanina, maraming mga challenges and for people who initiate yung mga organizing efforts ito, this can be a hindrance yung ganong mga problema. So napakagandang pakinggan na there are organizers who pursue their jobs, the work that they have chosen, kahit na merong konting hirap na nadadaanan. Ay, mahirap talaga. Sensitive ang ating mga senior. Alam mo naman, yung inyong organization po ay geographically based sa isang barangay. Opo, isang barangay po 'yon. Which is Irisan. Isa sa mga 128 barangays ng Baguio.
Aha. And then federated kami dito nga yung pinuntahan mo. We're all members of this. Parang ito yung mother umbrella namin. All the different associations sa mga different barangays are in one dito sa federation po. Right? Yeah. Alam mo, Nanay Salve, wala ka nung pumunta kami dyan. Very organized Yes. sila. Very organized at actually marami silang grupo na Opo. nakapasok dun sa federation. Opo, bawat barangay po. Oo. Nanghinayang ako sa sa pagkakataon na sana nakadaupang palad namin yung inyong mga members kasi siyempre I have several issues also personal na Opo. hindi ko I could not physically join the council. So nagtitiyaga na lang akong mainggit. Di ba dapat mag-enjoy tayo ngayon, mamasyal? Come around. Huwag ka lang nakaupo dyan. Labas ka. Ano ka? Meron pong pasyente si Nanay Salve, Ma'am Margaret. Okay. May kausap ko tayo. So may tanong po ako. Before ka naging senior at napasama diyan sa pag-organize ng mga senior, ano ang mga community involvement na iyong kinabibilangan at ano inyong mga pinaggagawa? Of course, hanggang ngayon lupon pa rin ako. Yung kong ko, naging OFW din ako sa Hong Kong. Ganun. Kasi with all the experience that I had as a solo parent and everything, doon nag-umpisa yung involvement ko sa voluntary work. See? After na ma-erase mo na yung 4 children mo, akala ko okay na ako, akala ko may pera na ako, akala ko okay na, retire ka na. Yung pala, magkakasakit ako ng cancer, stage 3 yun, everything went out. I went to Manila, St. Luke's, wala pa rin ang prognosis with an 80-20 possibility of healing. Kailangan daw ng chemotherapy, a lot of chemos at saka internal at saka external radiation. So hirap din, ubos lahat, as in ubos. Pinalo din ako ng Diyos, Because siguro sa kabataan natin, all we have to do was earn money para mapag-aral natin ang anak natin. Oo. And then eventually, nagpapa 5-6 ka and everything just to make money kasi kailangan na mag-survive with 4 kids to pag-aralin. But eventually, yun na nga, hindi ko alam, magkakasakit pala ako noon, nakalbo na ako, nag-95 pounds na ako and everything. That started my life going down. That started me to wake up. When everything was down, with isang notebook na kakapal na puro utang, halos maglugaw na yung mga bata, and then the house was sold, doon ako natauhan. And that's when I turned to my spiritual, started to, doon ko nakilala kung paano ka na mag-voluntary work para maibsan. Nasa bambang bumibili. So how many years po kayo sa Hong Kong? Wala pa. Almost 15. Maya lang. Ilan po? 15 years. Isang amo. Mga anong panahon yon? 2000 something. 1995 yata hanggang 2015, something like that. 20? Mga 2015 nauwi na ako 2011 pala nung nauwi na ako. Buti hindi tayo nagpang-abot doon kasi ang trabaho ko po ay nasa development aid po ako at meron akong tinutulungang ewan ko kung kilala mo yung Progressive Labor Union of Domestic Workers. Isa kayo sa mga leader of Hong Kong. Lang po ako doon. Actually lang, pero alam mo yung sinasabi mong yan na domestic workers of Hong Kong. Napuntahan namin yung kanilang headquarters doon. Yes. Marami silang samahan, Nanay Salve. Yes. Yung isang grupo doon, yung Progressive Labor Union of Domestic Workers in Hong Kong, mga Pilipino yun. Yes. Tinutulungan ko yun sila. Malapit sa Yau Ma Tei, ang kanilang office. Sa Yau Ma Tei, oo. Ako naman doon, ako sa New Territories kasi noon. Tsaka nakakabit sila doon sa Hong Kong Confederation of Trade Union. Yung mga pinakulong ngayon ng gobyerno. Opo. Talaga. Opo. Dami nga But anyway, that helped me out
Nung nakatagpo naman ako ng matino, so when everything was out, sila pa nga nagpunta na Manila, they brought me back to Hong Kong for treatment, wala pa rin. When they told me to go to China, uwi na lang ako, hintayin ko na lang. That is how good Pero maganda ang maganda ang services sa Hong Kong. Ang daming mga Filipino domestic workers doon na nagkaka-cancer na gumagaling, pinapagamot ng kanilang mga amo, pinapagamot sa yes gobyerno. Po. Yes po, sa Queen Elizabeth ako noon eh. Well, mga naswerte, Marami. Pero kung mga hindi kaya, naswerte dadalhin ka lagi. sa China. Ayoko. Maraming survivor, Nanay Salve. yes, Doon but sa grupong tinutulungan ko, ang daming survivor sa kanila. yung mga napuntahan ko naman kasi, yung kanilang shinare ng mga karanasan, ang iba hindi naging maganda ang karanasan nila with their employers. Yes. Kasi hindi mo rin may maalis. may mga siniswerte, may mga minamalas, pero tingin ko mas marami ang swerte kaysa sa malas. Yes. Meron and, pa rin up kasing to now, discrimination na konti. Kunwari, napunta ka sa ospital, sa palagay mo ba, aasikasuhin ka talaga like the others? Of course not. Ganun yun. Ganun po yun. So ngayon ay parang full-time ka na dyan sa pagiging leader ng Para naman hindi ako mag-isip masyado. Para naman may Wala tayo. ginagawa ako. Para naman aandar pa yung utak ko. Yoko nga nakuan. Nandun lang sa bahay. Nasubukan ko kaya yon 2 taon na walang ginagawa. Tamad kang mag-ayos, wala kang gagawin. Manunood lang ako. Ay, ayaw. Oo. Actually, merong ngang samahan ng mga Cancer Survivors Association of Domestic Workers doon sa sa Hong Kong. Nadalaw ko na rin sila minsan. Wow. So at least sa'yo, ever since you were very, very active. Sa akin ngayon lang. Ngayon ko lang naisip na voluntary work. Nagbabayad utang sa taas, at least he gave me a chance, di ba? Noon puro pera ang nasa utak ko noon to survive and everything, ginising ka niya habang Yes mas po, maaga that daw, was habang it. mas meron ka pang panahon. Yes. Oo. And I'm very, very grateful At for marami that. ring religious group doon sa Hong Kong. Sari-sari ang organisasyon doon eh. Meron pang mga babaeng karatista, may mga dance troupe. Pagka Independence Day, marami silang programa. At di ba pag weekend, Malaya naman kasi doon. at di ba pag weekend Opo. napupuno yung kanilang doon? Sa Yung may parke, sa yung mga may parke napupuno. mga doon na yung bahay nila, doon lang sa nakaka-free time, ganun. Oo. Ganun ang buhay doon. Ang hirap talaga. Pero you know what you learned sa buhay mo, like being a widow, being a solo parent, being an OFW, yung pagtitiis, yung pagiging masipag, yung pagiging, so many things you learn nakakatulong ngayon sa iyo ngayon sa pagbubuo ng organization kung Strengthens paano you. mo gagawin. Mapaglikha ka kasi natututo ka doon. You're alone there. You have to survive. So, Actually, yung mga iba, pagka linggo at saka gabi ng Sabado, kung ano-anong pinag-aaralan nilang livelihood, may mga na-develop sila mga skill, yung mga nandun. Yung mga iba nga, nag-aaral ng caregiver habang nandoon eh. At saka Then, yung meron mga iba silang nakarating na ng Europe, nasa North America na. At meron silang mga extra livelihood activities. Diba? Marami ka pa rin makikita doon na mga 60 years old na nagtatrabaho. Takot sila. Hindi nila alam na dito ngayon sa Pilipinas, naaalagaan tayong nakatatanda. I still have friends who are there. Sabi ko, hindi. Umuwi na kayo. Kahit papaano, wala man kayong savings at napunta sa mga anak nyo. There's still the government. Marami pang benefits and privileges ngayon na pwede nyong pakinabangan. Kaysa hanggang sa mamaalam na sila, doon pa rin sila, yun ang nakakaawa. So siguro we keep on disseminating na hindi kawawa ang uuwi na walang pera. Sa ngayon yung mga magulang natin noon walang pakinabang. Buti nga sa atin ngayon at meron tayong nakukuhang mga pakinabang, di ba?
So, yun lang nakakalungkot. Maraming nasa ibang bansa na akala pag senior sila, wala na silang pera, doon na lang magpahanggang-hanggan. Pag uwi na nila rito, kawawa sila. Diyos ko. So, Mhm. trabaho mo yun, sir. Dapat magpunta ka ulit ron. Balik Yeah, ka ulit. actually, ang problema kasi ngayon, hindi na basta-basta nakakapasok dun at may security act. And, oo. Oh. So, kailangan maliwanag yung mga dinadahilan mo ron. Okay. Oo. Kayang-kaya ng iba, hindi makayang-kaya. Backdoor tayo. Hindi ka nito. Ang pagalitan pa tayo. Opo. Pero maganda rin yung if you're working outside of the country, tapos medyo tingin nyo ay nakapundar ka na ng medyo sapat-sapat na, I think it is best also that you come back to the country and then first enjoy your family. Second, Yes. ay makatulong din sa pag-develop ng ating bansa. In fact, Yes. ulitin ko yung kaninang sinimulan kong sinasabi sa iyo na Opo. yung NMAP is inviting other organizations ng mga senior citizens or even hindi senior citizens kasi cross-sectoral ito na ini-involve natin sa pagpapalaganap ng mga karapatan, mga Opo. pagkilos para sa kagalingan ng seniors. Mhm. We're hoping more of you will join us. Let's do it. Let's do it. Para naman may maiwanan tayo sa mga susunod na kwan. Kasi kung magkaisa tayo, yung boses natin ando doon, siguro naman pakikinggan. So, start the movement from Mindanao, Visayas, and here in Luzon. So yun lang bang 1,000? Hindi pa maibigay-bigay naman. Then, nilalakad na natin yun. Actually, medyo may liwaliwanag na ng konti ngayon. May liwaliwanag na. Opo. Sige Oo, po. kasi, Maraming nag-aantay. kasi yung Congress last time, pasado na siya yung 500, kaso nga ay umabot sa Senado, Natulog. ininan yung tiyahim mong si Amy Marcos, di ba? Mga Ilocano kayo, ininan niya yun. Yun Hindi nga hindi niya kinilusan. Oo Kaya nga hindi siya lumabas sa Senado. Hindi naman pwedeng maging batas kung Kongreso lang. Dapat meron din ang Senado. So yun ay hindi natuloy. Pero ngayon, binalik na ulit yung yung proposal, sinusulong na ulit sa Kongreso at mukhang mas positibo ngayon both sa Senate at saka sa House of Representatives. Mas mukhang positibo ngayon ang mga nakaupong congressman at yung committee chair ngayon ng Senior Citizens Committee ay si Manang Mila Magsaysay. Katribo mo rin yun, Ilocano rin yun, Taga La Opo, Union. Oo, maano naman siya dati. Matino talagang magkwansa na. So, follow up niya yun. mukhang may pag-asa tayo ngayon at sa Senado marami ring nagbabalak sumuporta dito sa ating pinaglalaban at marami pang mga issue na nilalaban natin ngayon na mukhang matutugunan sa panahon ng Congress na ito dahil naka-attend ako ng isang hearing nung nakaraang September at nakaharap namin ni Nanay Salve yung mga baguhang congressman yung mga iba. Apo. Actually, meron pa nga nagsusulong ng 1,500 eh. So, yung 1,000 basta diretso. mukhang mas may pag-asa tayo ngayon kaysa sa dati. Okay. Wag naman kasing marami. Wag mong bibilisan ng marami. Paisa-isa. Para magkaroon ng kwan. Para malulutong maigi. Kung yung sa 1,000, sige na, diretso nyo. Kung ang dami mong isusulong. Hindi naman tayo kumukumpas nun eh. Tayo ay resource person lang tayo doon. Kami ni Nanay Salve, pinapaliwanag lang namin yung panig ng mga senior citizen. At yun, bahala na silang magdesisyon kung ano man. Ang daming nag-aantay para doon lang. So, sige na. Naku, alam mo bang 16th Congress pa yun ay naisulong na. Dumaan ng 17, dumaan ng 18, dumaan ng 19, 20th Congress na tayo ngayon. Diretsahin mo, bilyones ang pera nyo. Ginugugol yung tigi 1,000. That's just 2% from yung general. Bakit naman kami? Actually, ang kailangan natin ay nasa 100 billion lang. So, yung mga 45 billion, nandyan na yan sa SOCPEN.
So kung idadagdag na lang yung mga natitirang senior na wala pang pension sa gobyerno, mga 100 billion. Kung gawin nating 150 billion. Kayang-kaya nila yan eh. Kung yung pinatapon nilang 600, mahigit 650 billion yung pinakurakot nila sa mga kontratista at sa politiko, sobra-sobra pa yan. Welga lahat ng senior. Sabihin nyo, sige, patayin nyo lahat ng senior. Ano ba naman kayo? Kanyo Be practical in your reasoning. Tell them. Like I was telling you kanina prior to the opening ng program. Mismo mismo yung representative ng DBM ay nag-assure, sinabi niya na nice. the DBM can finance the year-long implementation ng universal social pension. So every year kakayanin talaga kasi unang-una di nga ba nakikita naman natin so much money is being squandered away. Yes, compared to yung inaasahan naman nating konti, ay ano ba yan? Oo nga. Pero let's hope and pray within this Congress lalabas yan. Yes, kasi kung hindi pa rin yan mailalabas, kakandidato na kami ni Nanay Salvi sa Kongreso para kami na magipag-away doon. Ay, talaga ano ba? Ay, sandali. So, Ma'am Mila Magsaysay and Ordanes, sila ngayon ang ano natin? Sila yung congressman natin. Dalawa lang ba ang nakapasok sa atin? Ay, dalawa lang. Paano yung mga senior citizen hindi naman nila binoboto yung senior citizens party list kaya ay, oo, number 61. Isa lang. Oo. Sa totoo lang, nasa 12 million na tayo ngayon. Maski nga 6 na congressman, kaya natin ipasok Meron lang akong gustong ipasok na ideya na sa biglang tingin kasi, frustrated tayo, nawawalan tayo ng gana doon sa fact na nalampasan na tayo ng 19th Congress. Bakit hindi pa ito naipasa? Hinayang tayo, which I understand. Pero on the other hand, di ba may kasabihan tayo, things happen for a reason. Ibigay sa iyo ngayon, yung konti can be rewarded 100-fold. Baka mas maganda yung ibibigay sa iyo nakahanda. So, kasi last year, ang ipinaglalaban namin ay 1,000 lang per person. Ngayon, ang mukhang there is a possibility na maging 1,500. So, baka mas maganda ang magiging resulta nito. Sabi nila, wala naman kasi kayong data Wala naman kasi kayong ganito Kulang naman kasi. Paano namin lalagyan ng budget? Hindi namin alam kung ano ang exact number. Fault. It is government's fault. Bakit sila magtatanungan? Sila nasa gobyerno. Alangan naman tayong mga senior citizen magbibigay niyan. Hindi naman nila tayo binibigyan ng we are doing it now. Alam mo ba, sa amin, barangay na ngayon, nagsasubmit na kami. Ewan ko na naman, eto na naman tayo sa submit ng alanganin. Nagsasubmit kayo, ang encoding niyan ay bayaran. Kailangan i-encode yan. Aabutin tayo ng taon-taon na naman. Ano ka? So anyway, balik tayo sa iyong ginagawa. Okay. So ngayon, ilang miyembro kayo doon sa inyong samahan? 3,000 plus lang naman. Ilang barangay 'yon? Isang barangay yung barangay ka lang Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Grabe magparami mga Ilocano at Igorot. Po. Nagkakaisa yan. Kayo ba, Ma'am Margaret, ano kayo? Igorot kayo o Ilocano? Purong Igorota. Purong Igorota. Opo. Sige, dalawin namin kayo dyan. Magpakanyaw kayo. Ay, yung mga Northern Summer nga, sabi namin, kinabukasan, sabi namin, nung nadalaw sila, sabi namin, mayroon kaming ganun, Tape Festival, halina. Sabi ko, hindi na sila, nagtuloy daw sila at itong bagyo nga ng Ramil, baka raw sila abutan, pasensya, sabi ko, sayang. Yan lang naman. So, ano naman mga programa nyo, mga proyekto nyo dyan sa Irisan ba? Irisan?
Opo, irisan. Yun na nga po, yung mga yung program namin ngayon, yun na hindi napapabayaan yung mga yung mga senior natin, lahat na yata ng seminar forums na pupunta sa kanila, mga practical learning ba, may mga naiipon na may mga counseling kasi ang daming hindi lang pala sa TV natin nakikita, sa radio natin naririnig yung mga naaaboso ba. So we try to form a group na nagbi-visit sa kanila, ina-advise sila, ganun. Tapos yung livelihood namin, continuous yan. Yung nga lang, wala tayong market. Nakita ko nung isang araw, ang dami-daming basket na ginawa na bamboo basket eh. Walang market, ganun. So those are things that we have to address. Lahat na, halos naman parehas tayo. May mga sunshine group tayo. Hindi, alam mo, yun nga yung maganda. Kung ma-organize sana tayo, lahat ng mga seniors organization na may pinoproduce, makikipag-link up sa mga ibang seniors organization at sila, kapwa rin natin senior ang magiging buyer. Palitan na lang, ne? Oo, di ba? Oo po. So, Yun ang yan ang pwede natin pag-usapan kasi kami ni Nanay Salve, may binubuo kaming grupo ngayon, yung National Movement of Older Persons. Yes, At national movement. ang hinihikayat namin, lalong-lalo na, yung mga senior citizen na nag-organisa ng sarili nila at hindi sila mga dinidiktahan ng mga politika, yan ang mga gusto naming kausap. Opo. Mm-mm. So, sana andito si Ma'am Edith kasi isa rin siyang maganda yun. Yung sinasabi ko, let's start a movement na tama yun. Na kung meron tayong dapat isusulong, magkaisa tayo, di ba? With all the paperworks, with Kasi yung lahat. mga ibang senior citizen kasi, ang ginagawa lang nila, nag-organize sila for Christmas party, ngayon ay Halloween party para sa mga apo, birthday party, summer outing. Ganyan lang mga gustong-gusto nila. Tapos, hihingi ng donasyon kay kapitan o kay mayor, magsusulisit ng pangrapol, walang sariling perang butaw na magpapatagbo ng organisasyon. Yung presidente lahat ang nag-aabono, kaya hindi siya pwedeng palitan bilang presidente. O di, mga ganun ang nangyayari. Kaya, marami pa tayong dapat matutunan sa pagmamanage ng mga organisasyon ng senior. Yes po. Awa naman ng Diyos, hindi naman ako naglalabas. Ako pa nga yung, oy, magmi-meeting ka po. Ito, 300, pamasahe mo. Ganun naman sila. So, I think it's just a matter of managing them. Mas mahirap pa sa mga kwan ang nakikita mo. Hindi mo kasi Pero, ewan ko, siguro nga lang, pinapalad, nagiging maayos sila, ganun. Kaya lang, we have to give them something in return. Sige po, bago tayo magpatuloy, basahin muna natin yung mga chinachat ng mga iba nating mga kasamahan na nakikinig. Opo, sige po. Okay, ako na lang para mabilis. Sabi ni Ofelia Hilario, good afternoon po sa inyong Kose at Kopap from Marilao, Bulacan. Ayan. B-Boy Siervo, watching in Pagkalinga Center, Katarman, Samar. Ayan. Arsenio Garcia, ala. No to impeach Gutierrez as chair of NCSC. Ayan. So, meron kasing bagong inappoint na chair ang National Commission of Senior Citizens, si former Ombudsman Merceditas Gutierrez. Kini-question ngayon ng maraming mga seniors group dahil si Merceditas Gutierrez po ay dating ombudsman at siya po ay na-impeach. Under the law po, pag na-impeach ka, hindi ka na pwede dapat bigyan ng makakuha ng trabaho sa gobyerno. So, kini-question po ng mga ibang grupo. Ito yung sinasabi ni kasamang si Arsenio Garcia, no? Ayan, si Aguaya Abad Jr. Magandang hapon po sa ating lahat. Si Leslie Kahusay Fajardo, watching from Baybay, Gamay, Samar, Northern Samar. Mary Lorion, Meray, Kopap Elderly Federation of Montalban, Rizal. Ayan. Angel Soriano, magandang hapon po sa lahat. Lina Flechero, good afternoon po. From Kopap, Binangonan, Rizal. Yan. Si Isabel Perez. Hello, magandang hapon sa inyo, Nanay Salve at Sir Floro at ang ating magandang guest ngayong hapon. Naku, napintas gayam ni Manang. Napintas pa yung Tigurota. Thank you. Ito, Ilocano rin ito. Si Ross Diego. If I may ask, what is the topic of the discussion? Yan, ang pinag-uusapan po natin ay talambuhay ni Manang Margaret Tolero. Isa po siyang Sun Awardee, no? Itong nakaraan.
So, yan, yung kanyang mga accomplishment. And then, sabi niya, kindly tell us how your experience and achievement can be initiated and piloted in other community areas. How exactly was the project funded? Was it private or LGU funded? Yan. Baka gusto mong sagutin, Manang. Okay. Ang pagpupondo po, pwede pong makahingi tayo sa ating, di ba? Meron at merong tutulong kasi buo naman tayo, senior naman tayo eh. Konting proper approach sa ating mga LGUs. But most especially, meron naman tayong mga business, big establishment, di ba? Entitled tayo doon sa mga social responsibility nila sa pamamagitan ni Mayor, ni Juan, ganun, susulat sila sa kanila o kayo na mismo ang susulat. Basta may nakikita silang pupuntahan nyo. Meron tayong mga NGOs, go for the Lions Club, go for the Rotarians, go for the other one, look for foundations, yung mga ganun ba. It's just that organize yourself first. Show that kayo ay united, show that meron kayong vision, mission, na meron kayong iniisip sa kapakanan ng hindi pansarili, pang maramihan, and then, ayun na, gawa na ng sulat, yung mga ganun ba. So, kaya nyo yan. Yeah. Kasi basta buo kayo, there's so many, marami kayong malalapitan na, si Kosi, Ma'am Kosi, yan. May mga kanyan, yung mga kwan nila, mga sponsors nila, lalapitan ko yan. Yung mga ganyan ba? Tulungan naman niya kayo. Different Tama. foundations, ganon. Okay. Ito, si Isabel Perez. Kung kailangan ng suporta ng mga seniors para sa rally, game po kami dyan. Game Wow. tayo, lahat. Okay. Since sinabi nyo yan, Ma'am Isabel, may 2 rally ng mga seniors sa susunod na Sabado. Yung isa ay gaganapin sa Robinson's Galleria Mall, umaga, yung Lolo at Lola laban sa Kurakot. Yan. Wow. Sa hapon naman, yung Seniors for Seniors, meron kaming rally sa UP, sa may Lagmay Hall, magrarally kami. Seniors for Seniors, laban sa korupsyon. Meron kaming rally sa Sabado. Baka gusto nyo sumama. Welcome kayo, mga alas 5 ng hapon. Sa UP po. Yan. Sa totoo lang, di ba kasalukuyan sa NMAP ay meron na tayong mga member organizations na mga bata, mga kababaihan na sumali na sila. So, hindi lang ho ito mga seniors. So, iniengganyo nga namin lahat ng mga organizations who are interested na makatulong na maging bahagi sa ating ginagawang advokasya. Please join us. Yan. Yan po, sa Nanay Isabel, kung interesado ka sa Sabado ng hapon, mga alas 5, pumunta ka dun sa Lagmay Hall. Actually, konting plugging lang po. Sa Sabado po ay ang aming General Assembly ng Seniors for Seniors Association Incorporated. Sa hapon po yun, simula 1:00 hanggang alas 4:30, ang guest speaker namin ay si Congresswoman Mila Magsaysay. Sa umaga po, meron po kaming symposium at meron kaming 2 speaker. Ang pag-uusapan po natin doon ay paano intindihin yung national budget at paano ginagawa yan at saan tayo makakakita doon sa nilalaman ng national budget na pwede nating i-demand sa gobyerno na pangkukuhanan ng pangpopondo sa ating mga pangangailangan, mga programa at proyekto. Unang-una po ay yung Universal Social Pension. So may speaker po tayo dyan. Siya po yung co-convenor ng Social Watch. Isang NGO po ito na gumagawa ng alternative budget. And then yung pangalawa nating speaker ay si dating Presidential Political Affairs Advisor ni President Noynoy Aquino, si Ginoong Ronald Llamas. Yan po lagi ngayon nakikita sa mga interview, no? Ang tawag sa kanya ay the political heckler, no? Siya po ang isa sa mga speaker natin at i-aanalisa niya po yung political and economic and social situation ng Pilipinas at paano isi-situate ang seniors at ang security ng seniors at ang prognosis sa future ng ating bayan at mga senior citizen. Ayan po. So kung mga interesado po kayo ay kontakin niyo po ako, pwede kayong mag-join ng Zoom. Yan. Ito naman po si Leonor Arcilia, Ma'am Margaret.
Po, May po. sinabi po kayo na grupo na taga-gising sa mga seniors. Identified po ninyo kung sino ang mga nag-iisang senior sa bahay. Yan. Ano ba yun? Oo. Hindi, maganda yung sinasabi niya, ha? Member namin dito sa Seniors for Seniors, si Leonor Arcilla. Opo. Siguro Opo. magandang gawin nga natin, no? Alamin natin yung mga kasenyor natin na nag-iisa lang sa bahay at kailangan kinukumusta natin. Malay nyo, hindi na sila nagising. Hindi, totoo yun. Alam mo, pag nakikita nilang ganun, lalong nai-encourage, dumadami kayo sa association dahil, ay, ganun pala ang malasakitan. May pamilya sila, labas ng kanilang tunay, blood relatives. Meron palang ganun. So ngayon, paano kung dumating sa amin yung ganung maratay din kami? So pag nakikita nila yung ibang mga senior ngayon na nadadalaw doon, they will be more encouraged. Hindi pala kwentuhan lang, hindi pala pagmamalitas. Alam mo, magandang hindi ano, pala ganito. Ganyan. magandang gawin nating lahat na programa yan, no? Sa NMAP, gawin natin yan. Nanay Salve, sa grupo mo, sa grupo namin, gawin namin yan. Tagagising tayo, no? Madali lang yan. Mag-post ka lang ng madaling araw sa group chat, magri-ring na yung notification doon, gigising na yung mga kasama. Pero magandang magandang gagawin yan, ha? Ayan. Kaya lang, At saka po, manghingi ka lang sa manghingi ka sa mga alas 2 pa lang, social gising worker na ng sila. pwede mong ibigay sa kanila. Di ba hindi sila makakahingi? Basta na-document mo na sila na gano'n, edi may Hindi, ang gawin natin, Nanay Salve, lahat ng mga miyembro natin na nag-iisa na lang sa bahay, i-offer natin yung serbisyo. Mga kasenyor na nag-iisa na lang sa bahay, gusto niya bang kumustahin namin kayo at gisingin kayo sa umaga? Para nakakasiguro tayong gising pa tayong lahat. Ayan. So, pwede natin gawin yun. Ito naman, si Ricky Page. Ayan, palayaw po ito, no? Kaibigan ko ito nung high school. Ngayon ay nakatira na sa Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta ka dyan, Ricky Page? Richard po ang tunay na pangalan nito. Ayan. Nanay Salve, ito pa, kasama nating co-convenor ng National Movement of Senior Citizen, ang presidente ng Confederation of Older Persons Association of the Philippines, COPAP, si Ginoong Ronnie Tudense Tabaro ng Marilao, Bulacan. Good afternoon, Ka Ronnie. Isa pa ito, kasama namin ni Nanay Salve sa Senior Citizen Sectoral Council, si CM Joel Gallinato from Naga City. Naga Yan, City. hello daw, hello po, sabi niya. At si Sally Pantua ng Marilao, Bulacan, watching from Marilao, yan. Yan po, mga nangumusta sa atin. Okay. Balik tayo sa talambuhay ni Nanay Margaret. Nanay Margaret, may tanong ako sa inyo. Sabi nyo, tinaguyod nyo yung inyong mga anak. Bakit maaga ba kayong nabiyuda o buhay pa ang asawa nyo? Naghiwalay mo na pagkatapos namatay din. Edi okay. Ay, sorry to ask that, ha? At tapos namatay. Hindi totoo yun. That's where you see na ganun ang buhay. You have your ups and downs. So, naunang sumakabila ng bahay bago sumakabila ng buhay. Ups. Yes. Yun siguro ang buhay niya. So ano? Alam mo, sa totoo lang, sa pabalik-balik ko sa Hong Kong, ang dami kong sad stories na naririnig na ganyan. Totoo yan. Totoo na nagpapakahirap sila doon, samantalang yung mga lalaking tamad-tamad na naiwan dito, yung nagpapakasasa, nag-aasawa ng iba, nag-aanak pa sa iba. At ito kayo masaklap. Nung tumanda na, pinauwi yung asawang nagpakahirap sa Hong Kong at ginawang caregiver sa bahay. At nag-aalaga ng may sakit na asawang naglasing-lasing lang nung araw. At ng babae lang nung araw. Yan ang mga masaklap. Marami akong kakilalang ganyan. Mga senior na mga dating nag-domestic worker sa Hong Kong. Pag uwi sa Pilipinas, umuwi dun sa asawang lasenggo na marami ng sakit ngayon. Meron akong kilala dyan, every 4 hours, dinadialysis niya yung asawa niyang nagpabaya. Maraming sad story. Pinagpapasalamat ko lang with that na alam mo the greatest regret ko lang yung hindi ko sila nakasama nung panahon na lumalaki yung mga bata, di ba? Dahil nga kumakayod ka, di ba? Pero ang pinagpapasalamat ko lang, meron akong mga no read no write na parents na inalagaan yung mga anak ko na hindi sila napalihis ng landas, hindi sila nag-drugs. Yun lang ang kuwang ko na, yun naman ang naging blessing sa akin. At least, hindi nalihis yung mga bata. Kasi kung anong pinakamasakit na masakit sa mga nag-abroad, yung sa hirap mo't lahat-lahat, darating ka na yung mga anak mo na pariwara, ay, Stress 20. grabe. Ang sakit nun.
Tama answer. po kayo. Alam nyo, yan ay ang dami kong na-document na mga ganyang karanasan. Actually, hindi lang mga ano ha, hindi lang mga babae ha, may mga lalaki ring nagdo-domestic worker sa Hong Kong, driver, gardener, Mm. houseboy. Ganon din ang mga nangyayari, iniiwan yung mga asawang nagluluko. Pagbalik sa bahay meron yung dalawang iniwan niyang anak, pagbalik niya tatlo na anak niya. Hindi Ayun. totoo. At maraming maraming magigiting na lalaki na tinatanggap pa rin nila mga asawa nila maski nagkamali ng ganun. Ang hirap, no? Oh, so Nangyari din yan sa akin na meron magulang ng isang estudyante naming maliit. Maliit pa yung bata, 2 years old, mm, Mm-mm. nursery. Nagpaalam sa akin yung nanay kasi pupunta daw siya ng Hong Kong. Sabi ko, bakit? What do you Diyos need ko. so much money for? Kasi pagkakaalam ko, sabi ko, may trabaho naman ang asawa mo. Bakit mo kailangan kumita ng malaking pera para sa pamilya mo? What do you need those money para sa iyong pamilya? Sabi niya kasi habang daw bata pa. Sabi ko, habang bata pa, kailangan ka ng bata. mm, Diba? We'll take care of your child in your absence. mhm, Sabi ko, ang karanasan na dapat nahuhubog sa kanya, Mhm. na makukuha niya sa pamilya, sa bahay, ay Mm-mm. miss niya yun because you're out. Sabi ko, Aha. babalik ka kung kailan malaki na siya. Sabi ko, hindi ka nakilala ng anak mo. mhm. Yun. Yun ang masaklap. Yun ang masakit. No? Yan po ang maraming realidad ng mga Pilipinong Realidad ng nagtatrabaho sa abroad, yung mga OFW, na hindi na-appreciate ng mga taong iniiwan nila dito. Marami pang mga sad stories dyan na yung mga anak ay pinaaral ng mabuti, naging maganda kalagayan. Pag uwi nung pobreng OFW, pinababayaan lang siya ng mga anak na maganda na ang buhay. Maraming sad story na Yes. nakita ko at na-document ko sa trabaho kong ito. Yeah, totoo yan. Kung makikita mo nga sila, may isip mo na nasubukan mo rin yung gano'n, tapos makikita mo na sila, pag uwi nila, kawawa sila, hindi pa sila pinapansin dahil matagal silang nawalay sa anak. Ay, naku, ang Yes. sakit mo. Hindi sila kilala, sa totoo lang, hindi sila kilala. Para silang mga alien. Pero Yes. pagka makapagtelegrama at makapag-message, Nay, kailangan ko ng bagong sapatos, Nay, bagong cellphone, Nay, kailangan ko ng bagong damit. Nay, magdidibo ako. Iyan pa, isa. Nako, ito, common ito ha. Yung mga pobreng OFW, ipapangutang ang lahat ng balahibo para lang magdibu. Magdidibu yung mga anak na akala mo anak mayaman at gagastos sa isang dibu. Naku, diyan ako inis na inis pag nakakarinig ako ng kwentong ganyan. Gusto kong sabunutan yung mga nanay. Tapos ang Oo. kasunod na komunikasyon, Nay, mag-aasawa na ako. Yung patay. Buti kong mag-asawa, paano kung nabuntis lang at iniwan? O di dadagdagan na naman Lesson learned. Tayong mga pakakainin ni nanay, matatanda ngayon. dadagdagan na naman yung palalamunin ng pobreng nasa OFW. Yes. And it becomes Kaya it tayong becomes mga a dapat cycle sana, tayong hirap. marunong na tayong magtabi habang may kayod tayo. Because Mm. eventually, hindi mo alam kung aalagaan ka nung anak mo. Lagi kong sinasabi sa mga senior ngayon, yung mga ibang kumakayod pa rin o may konting ari-arian o may konting pera, huwag niyong ibigay lahat habang nabubuhay pa kayo. Magtabi kayo ng konti. Dahil marami akong nakikita rito, sige, bigay ng bigay. Ngayong sila'y walang-wala, wala silang pangkukunan. Wala. Kailangan Tama. magtabi sila dahil hindi ka sigurado yung anak mo mag-aasawa. Nag-asawa yung asawa, walang respeto sa'yo. Ay, hindi. Mag-iwan ka kahit konti para sa'yo. Para Naku, kung ano man ang mangyari. Ay, maraming Diyos ko. minamalas sa mga manugang. Yung manugang pa magsusulsul sa Oo. anak mo na huwag kang irespeto. Oo. O napagdadamutan ka. Mm. Hmm. Ay, ang ginawa ko sa mga anak ko, sabi ko, one time, siguro 3 years ago, sabi ko, yung 4 na yun, 2 lalaki, 2 babae. Kasi kung manghihingi ka ng, pang ito naman dyan, nako, 500, palihim pa. Assaults na ibibigay ng anak mo sa'yo. Linga kayo, sabi ko, mag-usap tayo na maayos. Sabi ko, may konti-konti akong naipundar na ari-arian, ibibenta ko na lang yan kasi wala naman akong kaya. Alam naman ninyo ako, wala na akong hanap buhay, sabi ko. Tapos sabi sa, Nay, wag naman kasi yung
lupa kasi ang hirap na ngayon. Mamanahin nila. Magbibigay akong 2,000. Yung isa, 2,000 daw. E di, 4 sila. E di 8,000. Di may pension ako. Karagdagan. O di okay. Pero hindi mo pa rin hahatiin ng ganun pang-4. Mag-iiwan ka rin hanggang pang-5 pa rin. Dahil yung pang-5 sa'yo. Di ba? Di ba? Ganun. You have to learn. You have to, ay, ganun ang kwangko na mahirap na. Oo. Yun mga napag-aralan ko rin sa mga magulang. Importante yan talaga. Yung yung financial literacy. Sa kabutihang palad naman, dun sa Hong Kong, marami mga NGO ng mga Pilipino na nagbibigay ng training tungkol sa financial literacy. Katunayan, yung isang miyembro namin, si Edna Aquino, ay dati rin sa Amnesty International yun, tumutulong rin na destino rin sa Hong Kong yata ng ilang panahon. Tumutulong siya sa mga OFW, nagbibigay siya ng training tungkol sa financial literacy. Kailangan yan ng mga OFW. At hindi lang OFW, lahat ng senyor. Sa totoo lang, kailangan natin matutunan ang financial literacy. Dahil unang-una, yung pera natin na iniipon sa bangko, hindi na po kumikita yun. Nauubos po yun ng hindi nyo namamalayan dahil natatalo kayo sa inflation. Ay, nababawasan pa. And did you know? Did you know na merong plano? May suggestion sometime last month, 2 months ago, na tax daw gagawin. Itong magaling na finance secretary natin na yan ang nagpahirap sa atin sa VAT. Tapos ngayon ay itatax. Ngayon, meron pa siyang bagong panukala, babawasan ng VAT ng mga ibang kapitalista. Talagang ingungudngud niya na yung mga manggagawa sa kahirapan. Wala naman siyang magandang naitulong sa Pilipinas. Sana wag na makabalik yan sa Senado. Ay, grabe. Yung ating finance secretary na yan, yan ang may pakana ng VAT. Ngayon ay meron silang panukala na i-exempt yung mga ibang kumpanya. Tapos babawasan ang tax ng mga ibang kumpanya. Pati sin tax, gusto nilang bawasan ha. Kaya mag-iingat tayo sa mga taong ganyan. Wala silang ginawa kundi pahirapan tayo. Pero panay pa rin ang boto nyo dahil magandang apelyido. Dahil lumang apelyido. Kaya sa 2028, mga kasenyor, naku, magpakatotoo na tayo at magpakatalino na tayo. Baka ibalik nyo pa yan sa Senado. Yan ngayon ay cabinet secretary. Babawasan nila ang syntax. Ano pa? Balak nilang bawasan ng syntax. Di ba kinuha na nga nila yung yung 60 billion ng na ay, grabe naman. Kaya nga nagpapasalamat tayo, may mga taong katulad ni Nanay Margaret na nag-oorganisa ng mga senior. Pero Nanay Margaret, sana sa pag-oorganisa ay mabigyan din natin sila ng ng political and economic and social education para nag-aanalisa sila kung anong pinaggagawa ng mga politikang binoboto nila at para mapayuhan nila yung mga anak at mga apo nilang bumoto ng tama. Mali ang pumapayo sa atin itong mga bata, mabuti pa nga itong mga kabataan, alam nila kayo talaga. Dahil kilala nyo, matagal na, hindi ba kayo magbabago? Papa, isipin nyo naman kami, papaano kami balang araw? Yun na lang kilala nyo, yun pa rin lang yun, pang local man o pang national. Yung mga bata na, yung mga anak na natin ang nagtuturo sa atin, pero tayo nga matigas ang ulo. Hindi, ganito pa rin. Kilala namin yan. Yung, kaya hindi nababago. So, ngayon nga, dahil marami na ngayon na mga kabataan, sana nga mabago na yung kaisipan na ganyan. Pero okay yun Nanay Margaret, pero tayong mga senyor na nakakaintindi at mulat, tungkulin din nating imulat ang ating mga kapwa senyor kasi halimbawa, yung mga lumaki sa probinsya, katulad ko, sa probinsya namin hindi pa ako pinapanganak, yung mga pamilyang yun na yung naghahari dun sa politika. Hanggang ngayon, yun pa rin. Pero wala namang umunlad dun sa bayan namin. Sila lang yumayaman. Kinakamkam nila lahat ng lupa. Pagka may lupang ibebenta, sa kanila napapabenta. Yan ay kailangan natin baguhin. Kaya yung kapwa natin, senyor. Nabigyan sila ng planggana Nabigyan sila ng sardinas. Ikaw naman, nabigyan sila ng sutang. Nabigyan ng 500 kaya. Buti nga kung ganun. T-shirt nga lang binigay O kaya isang sardinas Biro mo ang presyo ng boto mo, sardinas lang o t-shirt lang. Ang babaw, di ba? Samantalang yung dating mayor na binoboto nyo, dating gobernador, ang yaman-yaman na ngayon. Meron, yung mga iba, may mansion na sa abroad. Yung mga kotse nila, mamahalin.
O ultimo apo na nila, insured na, no? Mm. Sigurado na, no? Tayo, eto pa Oo. rin. Tayo, kaya po. Ay, napapaloy tayo. Balik ulit tayo sa talambuhay ni Nanay Margaret. Ay, teka. Ano na naman? Nanay Margaret, Oo. ano ang mga nakikita mong problema, mga challenges, mga hamon sa pakikipag-ugnayan mo sa mga seniors para sila ay maimulat at sumama sa samahan ng mga nakatatanda? Unang-una, dapat nating dapat nating intindihin na sensitive, matampuhin, madaling magbago ang mood ng mga ito, kaya pag-aralan din natin kung paano ang proper communication with them. Yun ang Mhm. unang challenge ko rito. At saka paano mo sila mahikayat na sumali sa asosasyon? Pangalawa, Mhm. pangatlo, papaano mo sila papaano mo mapanatili ang interest nila doon sa asosasyon na yon, na Mhm. patuloy na mag-attend ng mga pulong, patuloy na sumali sa mga activity na wala naman silang makukuha. Parang sa unang tingin wala silang makukuha dahil hindi pa nila nakikita na yung konting pagsali nila sa mga activity na yon nakakatulong pala in the long run. Parang ganon. Mhm. Paano mo ipapaunawa sa kanila na may halaga pa rin Ah, sila, na wag na yung may silbi pa rin sila kahit matanda na sila. Yun ang mga challenges na kailangan natin. Paano hirap na hirap sila, paano natin sila matulungan kahit Mhm. bagya, paano natin sila turuan na lumapit sa mga dapat nilang lapitang government agencies. Alalahanin natin, marunong tayong sumulat, marunong tayong magsalita, pero sila, paano? Hindi nila alam. Kaya Mhm. kailangan pag nag-leader ka ng isang asosasyon, totoo ka. Totoo ka talaga sa puso mo. Di bali na Mhm. wala silang maibalik sa'yo, sa taas naman maibabalik. Baka yun pa, doon pahahaba ang buhay mo. Yun na lang ang isipin mo. Pero at least may iniwang ka, may natapik ka sa balikat na ganito, manang ang gawin natin, lumapit tayo kay ganito, samahan natin. Ano yung mga kailangan? Kailangan pala ng ganito. Wala pala siyang birth certificate. Yun man lang makatulong tayo. Kung totoo tayo, magiging bukang bibig na. Yung bang magkakabalitaan, siya kahit papaano nakakatulong, ganun-ganon. You will see that your association will grow and grow. Yun. Hindi sa ibinigay mong tulong, kung hindi sa tulong mo na kahit tapik lang na, manang, kumusta ba? Kasi meron tayong mga naaabusong mga senior na ayaw magsalita dahil pamilya nila ang umaabuso sa kanila. Kunwari, yung may isang lola, yung anak niya nasa abroad, di nagpapadala ng pera. Ito, makikita mo may pasa, may mga, bakit ganon? Yung pala, yung apo niya, pag nahingi ng pera, hindi naman madalas magpadala yung magulang, siguro kulang, na itutulak niya yung matanda. Be alert, be sensitive, at saka alam mo kung paano siya papasukan na, manang, meron namang agency na ganito, kahit pamilya mo yan, ikamamatay mo yan. Yung silensyo mo, yung silence will kill you. Halika, samahan kita. Kahit mga ganun na pabor na tutulungan mo, maniwala ka, lalago at lalago ang asosasyon mo. Di ba? Mhm. Merong mga meron ganun. akong joinder sa ikinukwento ni Ma'am Margaret. Ito ay kwento ng isang nakatatanda kasi may dalawa kaming nakatatanda na dinala namin Mhm. sa Channel 7 Opo. Mhm. sometime in 2016. Opo. In-interview siya doon. Nung dinala namin doon, meron siyang mga pasa-pasa kagaya ng sinasabi mo. Mm. Marami siyang mga pasa-pasa sa shoulder, sa Mm. braso, dito pa sa in fact yung isang mata niya ay medyo maga. Mm. So ang kanyang kwento, ah, gusto siyang yung bahay kasi nung nabiyuda siya, siyempre sa Ah. kanya yung bahay. May anak siyang lalaki, nakapag-asawa na na ungutan nung babae na magsarili na sila. Ay yung kanilang pagsasarili doon sa bahay na yun. So, Yes. para sila makapagsarili, iit sa pwera nila yung matandang babae. Ay, So, naku. ang nangyari, it came to a point na physically sinasaktan na ng anak yung kanyang sariling magulang. Ay. Yun. So, Mm. sandali lang po. Ayun. Gate. Ayun, alam mo, Nanay Margaret,
ang isa sa mga kailangan nating aralin at ituro sa ating kapwa mga kasenyor, lalo na sa ating mga organisasyon, yung mga karapatan nila, no? Na unang-una, hindi dapat sila sinasaktan, may karapatan silang may karapatan sila na hindi naapi. At yan ay may batas tungkol diyan at may mga ahensya ng gobyerno. At ngayon ay nakakausap na natin ang ang mga maraming leader ng kapulisan. Hinihiling na natin na magkaroon ng sariling senior citizens desk. 'Di ba sa mga munisipyo merong Opo. women's and children Oo nga, yung VAUSI. Tama ka. So yung VAUSI, ang minumungkahi natin sa mga PNP stations, yung VAUSI, idagdag na nila doon yung idagdag na nila doon yung senior citizen at saka yung persons with disabilities na kapag ka sila ay naaapi o nasasaktan ay pwede silang dumulog doon, no? So yan ay Okay. nung isang araw ay napag-usapan namin yan sa consultation with Congresswoman Mila Magsaysay at hinihingi natin na magkaroon ng memorandum of agreement na etong mga police stations ay maglalagay sila ng o idadagdag na nila yung senior citizens desk at kasama na yung persons with disability desk. Dahil meron na pong women's desk diyan at saka merong youth desk. Sa totoo lang, lahat naman ng iba't ibang klaseng sektor ay may senior citizen. Magsasaka ka man, mangingisda ka man, kababaihan, persons with disability, mga indigenous people, lahat yan may senior citizen. No, di ba? So, Ang maganda dyan na ma-maximize yung isama resource natin. na given just one set ng mga furniture at saka one group of people na to man the office ay nasiservisyohan na lahat ng mga sectors na mayroong mga similar na mga problema. Yun. Pero ang pasubali ko lang doon, Nanay Salve, kasi tama yung puna ni Manang Margaret Kailangan yung taong nakikipag-deal sa mga senior, hindi lang yung mga leader ng seniors organization, marunong umintindi ng mga idiosyncrasies ng mga seniors na madali na silang magtampo, hindi nakakarinig, o hindi nakakarinig na maayos, o minsan medyo iba na yung pagkakaintindi sa sinasabi mo. Kailangan siguro ng konting training para Tama sa yun. mga kapulisan na ma-assign dyan sa trabaho na yan. No? Tama yun kasi may Oo. may pagkakaiba ang nagiging kaugalian ng isang tao habang nagbabago ang kanyang edad. Na yung kung minsan hindi rin maintindihan alam mo naman yung mga kapulisan, mga brusko, di ba? Sanay sila na pag nagaano ng mga ng mga tawag nito mga violators ng batas ay iba ang kanilang pamamaraan. Kaya kailangan talaga i-seminar din natin yung mga kapulisan. Pero malimit kong nagagamit yung pagka-senior ko. Nung isang linggo, may dumating dito ang pamangkin ko. May emergency, sinundo niya ako. Kailangan ko siyang ihatid. Nakalimutan ko, Martes pala, coding ako. Nako, patay ka. Di nahuli ako. Bayad Sabi ka. ko, Iho, pasensya ka na. May emergency akong inaayos. Dinala ko itong nawala talaga sa loob ko na coding ako. Baka pwede mo naman na akong unawain at senior na ako. At, Ay, wala exemption. hindi naman hindi ko naman gagawin ito kung nasa isip ko na coding yung sakyan ko. Kinukuha niya lisensya ko, di binigay ko. Tapos, maya-maya sabi ko, etong senior citizen card ko, hindi mo man lang ba titignan? Tapos inabot ko sa kanya. Baka naman kasi hindi ka naniniwala na senior ako, pwede bang patawarin mo na lang ako? Ganito na lang ang usapan natin. Ititigil ko na itong sasakyan, pupunta na lang ako sa pinakamalapit na burger shop at doon na lang ako mag-aantay ng alas 8. So, hindi ako natikitan. Pero diskarte rin yun sa pulis kasi pag naggagalit-galitan ka, lalo kang tutuluyan. Akala ko modelo ang senior. Ha, ha, ha. Ano yan? Modelo ang senior, siyang unang unang magrarason. Nakalimutan nga Kasalbi yung kausap mo dyan. May emergency kasi.
At saka gusto ko lang ipauna din sa inyo kasi siguro mga Aha. 5 years ago, Yeah. naimbita ko sa Camp Crame. Dinevelop kasi nila yung human rights policing, pagpupulis na merong human rights. Mhm. Inilaunch nila yung libro, ang title ay Human Rights Policing. Tapos yun nga isa sa usapan doon sa agreements ay yung mga police will be made to undergo a seminar kung saan ipapakilala din sa kanila ang nagiging pagkatao ng mga nakatatanda, lalaki at babae. So they will understand and they will be able to really yung take into consideration yung idiosyncrasies ng pagiging isang nakatatanda. Mm. Opo. Oo. Sige, teka lang, bago lang tayo magpatuloy, may mga bagong bumabati na naman. Ano? Simon Albert Villapuerte. Please always support projects of COSE, programs and projects of COSE. Yan, panawagan. Bumalik ulit si kasamang Ronnie Tudense Tabaro. Kaya po, pag tayo nagmahal, 50-50 lang po dapat, huwag 100%. Magaling Bakit ba yan? 50%? 50% pa po sa mahal natin, asawa at anak. Yung 50% po para sa ating sarili, para di po tayo maabuso. Ito po ay pagpapahalaga sa sarili. Self-respect ang tawag doon. Yon. Okay. Tama ka, Karoni. Kaya ako, hindi ko binibigay ang buong puso ko maski kanino. Yan. Sige Si ka. Elma Villanueva, kumusta po? From Copac. Yan. Ofelia Hilario. Dito po sa amin sa Loma de Gato, Marilao, Bulacan, ay meron na po kaming Senior Citizen Help Desk. Yan. Ito, Leonor Arcilla ulit. Joserio, Ma'am Margaret, may monthly contribution po ba sila? At saan po ginagamit ang contribution nila? Okay. At siguro ay magkano? Ang sa amin po, bagong entrada ka, 250 na. Yung 150 para sa asosasyon, yung 100 nalalagay sa red booklet. Tulong mo sa mga namamayapa. Babawasan nyo ng pa 20-20 pagka may namatay. Wala pong babayarang buwan. Every year, magbabayad ka lang ng 150. Yun nga lang, pag may namamatay, may 20 pesos kang babayaran. Pero dahil ayaw namin na tuwing may mamamatay, magka-house to house kami, may pondo ka na. Nakalagay na sa isang green booklet yon. O etong pondo mo, 100. Alam mo naman na, pag 5 na ang namatay, ubos na yon, di ba? Ganon yun. Kasi pag pumupunta tayo sa isang namamayapa, mahihiya ka sa 50, 100, lalo kapitbahay mo. Pero kung kayo, buo yung pera yung tig-20, malaki-laki. Mahigit 10,000, 15,000 na ibibigay ng buo, may pupuntahan. Ganun po ang ginagawa namin. Sa bawat contribution kasi, hindi huwag mong gawin na laging contribution, laging pera. Ang asosasyon namin, walang pinapakain snack. Sasabihin namin, ang meeting natin alas 8 hanggang once a month, alas 8 hanggang alas 11 dahil tanghalian na paglampas noon. Sa alas 8 hanggang alas 11, wala pang alas 8, andun na sila. May dala na silang tubig, wala nang merienda para wala nang contribution. Discuss ka na ng discuss, lagi kang may bagong bisita. Kunwari ang bisita mo ngayon, PhilHealth, dahil may bago silang program na Yakap, yakap. Oo, akap pala. Yakap pala. Imbitahin mo sila. Di at least may natutunan sila. Hindi lang ikaw lagi ang doon sa meeting. Laging may bago doon sa meeting. Maaring sa susunod, si Department of Agriculture ang tawagin mo o sino para alam nila, excited sila, tuwi palang may meeting, may bago. May natututunan pala kami. O si NCSC, parang ganun siya. Ganun ang ginagawa ko. Walang merienda, walang yung may birthday dahil hindi makakasya rin lang sa atin. Hindi. Narito tayo para matuto, para may apply natin. Parang ganun lang naman ang ginagawa ko. So, hindi kasi pagka iisipin mo lang na puro pera-pera, they will get discouraged ba?
Hindi ganun. Mapapalakad mo, okay, hindi mo mapapalakad ang kwan na walang pera. Saan nanggagaling? Saan ginagastos yung 150? Sa dinami-dami na magko-contribute ng 150. Yung maintenance ng office mo. Kunwari may nagmi-meeting, alangang inutusan mo yung kasamahan yun na mag-meeting, kunwari sa city, bigyan mo ng 300 na pamasahe. Dahil pagbalik naman niya, may dala siyang program, may dala siyang natutunan, sasabihin niya sa atin, yung bawat sinisingil mo, may pinupuntahan, mai-explain mo. Makikita mo, sila na mismo ang maglalabas, di ba? Pero ikaw yung puro collect ng collect, hindi ka naman transparent, hindi mo sinasabi kung saan napupunta, ay wala. Talagang madidismaya sila. Pero kung alam nila na, eto ha, yung binigay niyong 20, napunta sa paglilinis, napunta dun sa magtatao rito sa center dahil wala namang sahod yan. Pag na-explain mo, maniwala ka, sabi ko nga, sila mismo, maglalabas sila. Di ba? Meron bang taong walang-wala talaga? Hindi. Tama. Meron at meron. Pero kanyan, very happy siya na walang kaduda-duda yan. Maglalabas yan pag alam niya, etong konti pala, pagka naipon pala namin, maraming pupuntahan, babalik din pala sa amin bilang serbisyo. Ganon yun. You have to explain every Tama. centavo na binibigay nila. Magbibigay po sila. Ganon po, Yun. pagpapalakad natin. No? Diyan po pumapasok yung regular na Bahala kayo. Butaw. Opo. Yes po. yung kamahalaga din kasi for the leaders na nagbibigay sila nagre-render kwenta sila dahil yung mga tao sa maliit na halaga Annual report, financial report. kailangan nilang yan. Oo. Ma-assure sila na hindi nawawala. Oo. Anak ko mga Pilipino, diskumpiyado yan. Nagbigay ng 50 pesos, akala mo pagkalaki-laki binigay, hanap-hanapan. Pero pagdating sa kainan, yung 50 pesos niya tubo-tubo pa, doble-doble kung kumain. Ay balot talaga. pa. Kung sino pa yung mahirap, yun pa yung ay sos. Diyos ko, mareklamo na, siya pa yung kwentas claras pa. Kung sino pa yung mahirap magbitaw, no? Yun, totoo yun. At saka yung sinabi mo kanina, pagka may namamatay, maglilimos. Pag naglimos ka ng 100, tubo ka pa ron eh. Kasi pag binigyan ka ng lugaw, pinagkape ka, o nagkwento-kwento ka doon, pag inabutan mo ang hapunan, di yung 100 mo, tubo ka pa ron. Mo ko, di mahirapan ka. Hindi sila mag-ano nun. Kawawa naman yung utusan na pag kinagat ng aso, ano ka? Di ba biyanan mo? Pag nadulas siya, sabi ko yung mag-aabuloy sa patay, magbibigay ng 100, tapos kakain ng lugaw at saka magkakape, di tubo pa. Kung may alak pa doon, tatagay siya ng 3 beses, di tubo pa siya. May sandwich pa. Ano nang tinutubo? Oo. Pero pagka may patay kayo, bantayan yung kape ha, lalo na yung sachet, mauubos yan. Sigurado. Hindi mawawala. Naibubulsa yan, kaya dapat yung na lang, yung powder na tinitimpla. Barako nga. Yung mga kape na lang na ganyan, di naman nila makukuha yung ano. Hindi, joke lang. Lahat naman, kahit anong edad, meron yung mga ganon. Oo. Pero, resourceful yung ganon. Pag napunta ka sa hotel at ang daming sachet, bakit? Bawal ba? Nakikibahagi ka lang naman, ikaw talaga. Nakikibahagi ka lang. Resourceful ka lang. O ano ka? Ayan. Hindi ka, di biro ka lang. Yung isang tanong ko, Nanay Margaret, no? Malapit na tayo magtapos. Last na tanong ko to. Saan po nanggagaling yung yung feeling nyo ng pagiging volunteerismo at yung feeling na kailangan magkaroon ng partisipasyon at paano nyo ito pinapaunawa sa mga kapwa nyo, mga senior na kasama nyo sa organisasyon? Ang sinasabi ko lang naman sa kanila, kahit matanda na tayo, may silbi pa rin tayo. Sabi ko, yung maliit nating itinutulong o ginagawang voluntary work, babalik din sa atin, hindi man sa atin, sa ating mga anak. Dahil hindi ka lang naman tumutulong, tinutulungan mo yung sarili mo. Bakit? May pinagkakaabalahan ka, kumikilos yung utak mo, at saka yung feeling ba ng
fulfillment ba na may nagawa ka kahit bahagya nakapag-ambag ka ng konti sa community mo, hindi ba masaya yun? Kaysa yung ando doon ka lang sa bahay, pwede ka namang lumabas, pwede ka namang magbantay doon sa basurahan kung sinesegregate nila, malaking bagay na yun. Kasi naniniwala po tayo na sa maliit nating itutulong sa taas ng bahala sa atin, di ba? If you keep on telling them like that, pagka yung lagi mong pinapaunawa na hindi lang yung tulong na ibinibigay nyo, kayo lang ang nakakatulong, sila lang ang receiver, hindi po. Doble po ang bumabalik sa inyo. Unang-una na iisipin nila kayo. Pangalawa na tinulungan mo ang sarili mo na maging tao. Yung kagalang-galang naman kahit papano. Nagdaan tayo sa lahat, nagkamali na tayo sa buhay with all the ups and downs. But when you do something good, itong mga huling bahagi, narito na tayo di ba? Ito na lang ang isipin ng mga apo natin, mga anak natin, yung konting bahagya na kung saan tayo nagtino, siguro naman malaking bagay Nasa na yun. pre-departure ka na, nasa pre-departure. Oo, so I think that is how to encourage them, di ba? Kahit nga sabi ko, kahit yung ngiti mo lang, kahit yung sabihin mo lang na, Manang, salamat, nagpunta ka. Alam mo ba, nakakadagdag ka sa lakas natin para pagka mayroon tayong isusulong, magkakasama tayo, malaking bagay na yun. Di ba? So that is how I encourage them po. Sa ano po. Yan. Okay. Yes. Meron pang tatlong bagong chat, ano? Si kasamang Ricky Page ulit na nasa Kingdom of Saudi Arabia. Sabi niya, no for recto in 2028. Ayan, tandaan nyo yan ha. No for recto in 2028. Ayan. si Evangeline Dumuran Simbulan, good PM po, watching from Montalban, Rizal. Support COSE and COPAP, mabuhay ang mga senior citizens. Ayan. Okay. Si Elma Villanueva Nunez, suportahan natin ang mga proyekto at programa ng COSE. Ayan. Okay. So ito, malapit na itong magtatapos tayo. Siguro, kung meron po kayong mga mensaheng gustong ipaabot sa ating mga tagapakinig nood, mga payo o kung anong pa man ang mga nais nyong sabihin, Ma'am Margaret, take it away. Ang masasabi ko lang, go po tayo mga senior. Pag kami nababalitaan tayong magagandang ganito kasi kailangan tayong magkaisa. Magkaisa tayo, hindi man natin maramdaman kaagad yung buti ng pinagkakaisahan natin para dun sa mga susunod sa atin. At least, sabi ko nga sa inyo, let's go for it. Nakikita naman natin yung totoo at saka hindi. Lalakas tayo pag mula sa Mindanao hanggang sa kasunod, hanggang dun sa dulo ng Pilipinas at iisa ang isip natin. Imposibleng hindi sila kikilos sa taas. Di ba? Tayo pa rin. Kaya kailangan po nating kumilos ngayon. Huwag po yung isang tabi na lang, bahala na lang ang gobyerno, tsaka na lang. Huwag po. And then, keep on praying po. You know what? Anuman ang religion nyo, anuman ang pananampalataya nyo, believe that there's somebody up there. Inextensyonan ang buhay nyo dahil may silbi pa kayo. May ipapagawa pa sa iyo. Ang na lang, kaya mo ba? Naririnig mo ba siya? Kumikilos ka ba bago maging huli ang lahat? Love you all. Thank you. Ayan. From Baguio From Baguio, mahal ko kayo. Ayan. Uy, ayan may pupuntahan na tayo sa Baguio ha. Yes. Ayan. Okay, Nanay Salve. Parting words. Bago tayo magpaalam, mahalaga sigurong isa-isip natin na we do not live by bread alone and we do not live in isolation. Hindi tayo nabubuhay na mag-isa. Tayo ay nabubuhay within the context of community. Yes. So, mahalaga na makita din natin sa ating sarili ano ang pwedeng magbigay sa atin ng tinatawag nating fulfillment as a person. Kailangan daw yung ating fulfillment, sense of fulfillment, yung ating kaligayahan ay hindi nanggagaling sa ibang tao, kundi nanggagaling sa ating sarili. At paano natin kukuha yun? By sharing what we have, by sharing what we know, by sharing what we can.
ito po, lagi nating sinasabi, ang gobyerno kasi, pero mahalaga na isipin natin na hindi lahat ng bagay ay dapat natin iasa sa gobyerno o sa lipunan. Tingnan din natin kasi lagi ang bawat isa sa atin ay may natitira within ourselves na maaari nating gamitin, maaari nating ibigay. Remember, pag nagbigay tayo, nakabukas ang palad natin. Habang nakabukas, lumabas dyan, bumabalik, comes 100-fold. Salamat. Very right. Ayan. Napakagandang pagbabahagi ng talambuhay ni Ma'am Margaret at ang kanyang mga karanasan sa pag-oorganisa ng mga seniors, no? Narinig nyo ang mga challenges, no? Na sa totoo lang ay hindi naman talaga totoong mahirap, pero meron talaga mga taong mahirap i-organisa, no? Ang payo ko sa inyo, pag mahirap i-organisa ang tao, walang pinagbibayan sa mabigat na dalahin, ibaba mo muna at iwanan, no? Para sa akin, ang bagaheng mabigat ay pwedeng iwanan at balikan na lang, no? Ang ating pagtuunan ng panahon ay yung mga taong willing and able and interested. Yung mga nagpapakipot dyan, iwanan mo yan. Pag may nakita ng maganda, lalo na may mga pera na at mga kapakinabangan, ay sila na lalapit dyan, no? At pag sila lumapit, huwag nyo pa rin silang tanggapin kasi pabigat pa rin sila, no? Hindi. Pwede natin silang turuan magbago. Yan po. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay, merong sinabi rito si kaibigang Joel Gallianito, council member ng Senior Citizens Sectoral Council ng NAPSI, base sa Naga City. Sabi niya, good afternoon po. Dito sa Naga, ang annual dues namin ay 100 pesos. Ang 30% ay papunta sa federation, 70% mananatili sa barangay association, at ang LGU po ay nagbibigay ng counterpart kung magkano ang nakukuha ng barangay organization. Wow! Okay sana, no? Yung LGU namimigay ng counterpart. Pero sana walang kapalit na boto, ha? Okay. So, ayan, si Ka Joel. So, mga ka-seniors, napakaganda ng ating talakayan. Ang dami nating learnings kay Nanay Margaret. Hindi lamang tungkol sa usapin ng seniors, pati na rin sa survival at sa kanyang pamumuhay sa Hong Kong at sa pangangalaga ng kanyang mga anak, pati na rin sa kanyang financial management at resource management, no? Sana ay yung mga nakinig diyan ay matuto tayo sa kanyang naging karanasan, no? At sana yung mga pinaghirapan ni Nanay Margaret ay hindi na pagdaanan ng marami pang mga OFW Pilipina na naghihirap sa ibang bansa. So muli ay magandang hapon sa lahat ng mga seniors na tagapakinig na nood natin ngayong hapon. At naway magkakaroon tayo ng pagkakataong magkakatipon-tipon. At yung mga gustong sumama sa October 25, merong lolo at lola kontra kurakot. Meron silang mall walk sa Robinson's Galleria kung gusto nyo sumama. Sa hapon naman, ang Seniors for Seniors Association Incorporated ay meron kaming marcha laban sa korupsyon. Sa loob po ng UP, magtitipon kami sa Lagmay Hall, dyan sa loob ng UP, mga 5 o'clock p.m. Ayan po. So maraming salamat at sana ay magkita-kita tayong muli sa lahat ng tagapakinig nood, 2:30 to 4 every Thursday next week. At sana si Nanay Margaret ay magiging taga-subaybay na rin ng programang ito. Yes po. Andyan po ako. So maraming salamat po at magandang hapon sa lahat. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.